Ilang bahagi ng Visayas ang nakaranas ng pagbaha dahil sa bagyong Wilma. Kinailangan lumikas ng ilang residente sa gitna ng malakas na agos ng tubig. At mula sa Giwan, Eastern Samar, saksi live si James Agustin. James? Pia, nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang bayan sa Eastern Samar dahil sa bagyong Wilma. Dito po sa bayan ng Giwan, binabantayan yung mga coastal barangays sa banta ng storm surge o daluyong. Hindi pa man naglalandfall ang bagyong Wilma, mataas na baha sumalubong sa mga taga-Kinapondan, Eastern Samar. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, umapaw ang Kadakan River. Agad pinalikas sa mga residente. Sa Barangay 7 poblasyon, abot binti ang sinuong na baha ng mga residente. Kaya ang ilan gumamit na ng bangka. Tulong-tulong ang ilan sa paglagay ng lubid na magiging gabay sa malakas na agos. Minsan pag dumadaan, mahirap talaga. Pag dumadaan papuntang sa ibang barangay. Mabaha, tsaga-tsaga, minsan tumutulong sa mga rescue, paglilikas. Kabilang ang Barangay 7 poblasyon sa flood-prone areas na binabantayan ng MDRMO. Barangay 7 kasi catch basin, mababa silang barangay. Kaya pag 4 na oras na umulan, talagang baba na dyan. Sa Barangay 5, Barangay 1, baba sila pag katulad nyo may bagyo. Dahil talaga maraming tubig. Ayon kay Mayor Leo Jasper Candido, aabot sa 12 barangay ang binaha. Magbantay, monitoring din. Ang among po mga barangay, gisigihan kaya po na bandilyo nga magbantay sa pagtaas sa tubig, mo evacuate ato sa mga evacuation center. Sa bayan ng Giwan, magkakatabing idinali sa dating daungan sa Barangay 6 ang mga bangka ng mga isda. Simula pa kahapon, hindi na sila pinayagang pumalaot dahil sa banta ng bagyo. Ang isang ito, ipinatong ang kanyang bangka sa improvised na balsa. So yung panahon kasi minsan dagat, yung hangin, hindi mo titingnan baka na yung isang puno ng tubig. Problemado ngayon ang mga mangingisda dahil ilang araw na silang walang kita. Mahirap talaga. Pero pinipilit lang namin kasi may pamilyado man. Wala naman kung kapuntahan. Ang mga residente sa tabing dagat, nakahanda sakaling kailanganing lumikas. Pag pumupunta dito ang taga-barangay, sinasabi na kailangan ng lumikas talaga kami agad. Lalo na pag malakas yung alon, tapos may bagyo, nakabot talaga kami ng dagat. Tapos minsan din po pag nagsisira yung bahay na. 45 barangay ang binabantayan ng lokal na pamahalaan para sa banta ng storm surge. Ang mga barangay officials are already instructed to monitor these people. Kung sakali kailangan nilang lumikas, gagawin po natin ang paglikas. Nagpatupad naman na ng preemptive evacuation sa 2 barangay sa bayan ng Balanghiga. Naka-standby rin ang rescue boat at iba pang search and rescue equipment. Pag masyado yung malakas yung ulan at yung torrential rain na ilang days at ilang hours din, pag yan ng high tide, sinalubong ng high tide kasi malaki yung estuary namin dyan, hindi makakaagos yung Balanhirga River from upstream papunta dito, sasalubungin sila. Kaya nagkakaroon ng mga flooding, yan yung surface flooding lang namin dito sa coastal barangay. Sa Cebu City, kanselado ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil sa bagyo. Nagbigay ng tulong sa mga stranded na pasahero ang lokal na pamahalaan. Hirap po talaga kasi hindi po naman talaga in-expect ng ganito po talaga. Pero po, maraming salamat po at sa ating kapitan dito sa barangay at pinapasok kami po rito. Sa tala ng DSWD, mahigit 200 ang bilang ng stranded na pasahero. Nakipag-ugnayan na ang LGU sa DSWD para sa food assistance. Blue alert status na ang lalawigan sa Cebu bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Ang Talisay City LGU, nagputol na ng mga puno para maiwasan ng disgrasya, lalo na kung lumakas ang hangin. Ayon sa chairman ng Committee on Disaster Resilience, nag-ikot na rin sila sa coastal areas. Mataas din ang baha sa Tanhay City sa Negros Oriental. Gayon din sa barangay poblasyon sa bayan ng Pamplona na pumasok na sa mga bahay. Abot tuhod ang baha sa kalsada. Dahil sa kaliwat kanang pag-ulan, kinansela rin ang biyahe papuntang Dapitan, Siquijor at Bohol. Wala namang stranded na pasahero. Naka-red alert status naman sa Panay Island na posibleng daanan ng bagyo. If possible, kung ara ka sa hazards way, ara ka sa flood-prone, storm surge, and landslide-prone areas, get out from it.
Suspendido na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa iba't ibang pantalan sa probinsya ng Iloilo. Dahil dito, stranded ang 40 individual at 300 rolling cargo. Nasira at hindi naman madaanan ng culvert bridge sa Libhod, Dinagat Islands dahil sa lakas ng ulan at agos ng tubig. Nagsagawa na ng initial assessment ang lokal na pamahalaan at naghahanap na rin sila ng alternatibong ruta. PIA sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sumabot na po sa 470 families yung lumikas mula sa 7 bayan. Yung mga ilitas mula po dito sa Eastern Samar. Para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Mga kapusong, maghanda na po sa mga pag-ulan ngayong long weekend. Dahil po sa bagyong Wilma, nakataas ang signal number 1 sa timog na bahagi ng Sorsogon, Masbate kabilang ang Ticao Island at silangang bahagi ng Romblon. Gayon din sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Cebu kabilang na ang Bantayan at Camotes Islands. Pati na po sa Bohol, hilaga at gitnang bahagi ng Negros Occidental, Siquijor at hilaga at gitnang bahagi ng Negros Oriental. Signal number 1 din sa Guimaras, hilaga at gitnang bahagi ng Iloilo, Capiz at silangang bahagi ng Aklan. Gayon din sa Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, hilagang bahagi ng Agusan del Norte at Camiguin. Inaasahang maglalandfall ang bagyong Wilma sa Eastern Visayas bukas. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 135 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. At base sa track ng Pag-asa, tatawirin nito ang Visayas hanggang Linggo bago lumabas sa Sulusi at maaaring dumaan sa Northern Palawan Lunes ng umaga. Shear line naman ang posibleng magdala ng malalakas na ulan sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon, pati na sa Romblon at Camarines Norte. Uulanin din ang Quezon Province, Oriental Mindoro at Marinduque. Iniutos ng Korte Suprema na ipatupad agad-agad ang desisyon nitong ibalik sa PhilHealth ang 60 bilyong pisong pinalipat sa National Treasury noong 2024. Saksi, si Jonathan Anda. Nagkaisa ang mga mahistrado ng Supreme Court. Dapat ibalik sa PhilHealth ang pinalipat na 60 billion pesos na pondo nito sa National Treasury. The Supreme Court, through the ponensya of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds. Matatandaang noong 2024, pinare-remit sa PhilHealth ang halos 90 billion pesos na sobra umanong pondo na hindi ginagamit ng ahensya. Nai-remit sa National Treasury ang naunang 60 billion pesos. Pero ang balanseng halos 30 billion pesos hindi natuloy dahil nag-issue na ang Supreme Court ng temporary restraining order nang questionin ito sa Korte Suprema. Sa desisyon ngayon ng Supreme Court en banc, idineklara nitong walang bisa ang special provision sa 2024 General Appropriations Act at ang circular ng Department of Finance na ginamit na basihan ng gobyerno para sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury dahil nakitaan nila ng grave abuse of discretion ang pagpapatupad nito. Kontra rin daw ang mga utos sa dalawang batas, ang Sin Tax Law at Universal Healthcare Act. Bukod sa pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos, tuluyan din itong ipinagbawal ang paglipat ng natitira pang halos 30 billion pesos mula sa PhilHealth. Sabi ng Korte Suprema, immediately executory ito o agad-agad dapat ipatupad. Tinanggihan naman ng Korte ang hiling ng mga petitioner na tukuyin ang criminal liability o pananagutan ni dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto para sa technical malversation o kaya ay plunder. Wala pong criminal liability determination in this case. The Supreme Court said that this was not the proper proceeding to determine the criminal liability of the Secretary of Finance, because this is a petition for certiorari under Rule 65, which deals with determining whether there is grave abuse of discretion. Sabi ni Recto, ginagalang nila ang desisyon ng Korte at susunod daw ang ehekutibo sa utos ng SC na pagbabalik ng pondo sa PhilHealth. Giit pa ni Recto, sumunod lang ang ehekutibo sa direktiba ng Kongreso at naniniwala sila noon na isa itong paraan para sulitin ang paggamit sa kaban ng gobyerno nang hindi nangungutang o nagpapataw ng bagong buwis. Iginagalang din ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. I-review daw ng Office of the Solicitor General ang ruling at saka magdidesisyon sa susunod na hakbang, kabilang ang paghahain ng motion for reconsideration.
Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Nag-inspeksyon ng Department of Agriculture sa ilang palengke sa Metro Manila para malaman kung natutupad ang maximum suggested retail price sa carrots at karneng baboy. Sumabay sa inspeksyon ang Food and Drug Administration na may nakita namang ibang paglabag sa ilang produkto. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang nag-inspeksyon sa Mega Q-Mart sa Quezon City sa unang araw ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price para sa carrots at karneng baboy. 100 per kilo ang bentahan ng carrots doon, mas mababa sa 120 pesos kada kilo na MSRP. Eksakto naman sa MSRP ang pork doon, 370 per kilo kung liempo, 330 per kilo kung kasim at pigi. Mas mura ito sa presyo kahapon. Base sa ikot namin, ay parang sumusunod lahat ngayon sa presyo. The challenge is tomorrow pareho pa rin ba? Sir, possible na binabaan nila because they know you will be here today? There's always that possibility, no? Pero sa Pasig Market, lagpas MSRP ang presyuhan. Nasa 140 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng carrots. Nasa 400 hanggang 420 pesos naman ang kilo ng liempo. Git ng mga nagtitinda, hindi nila kayang sumunod sa MSRP dahil mataas ang kanilang puhunan. 120 hanggang 200 pesos naman ang kilo ng sibuyas dito sa Pasig Market. Wala mang MSRP para sa sibuyas, nagduda si Chu Laurel kung tama ang presyo. Nagsinungaling umano kasi ang isang nagtitinda nang sabihing local onions ang binebenta. Halos wala na stocks na ganun local onion. Kung may production na sobrang liit. So majority niyan na maliit na red onion is imported. Kung imported yun, nabili lang nila ng wholesaler or trader 60, tapos ipapasa ng 170, 180, that's profiteering. Ang trabaho lang namin dito, magtinda. Hindi namin alam kung imported ba yan, kung ano, kung pan. Kakaunti naman ang mga nagtitinda ng galunggong na umabot na sa 300 pesos ang kada kilo. Sa imports natin of sea fish, delayed yung pagdating nung due to many factors no, beyond our control. Kahit mahal, meron pa ring bumibili. Kailangan fresh para masarap siya. Yung galunggong mahal po ngayon. Oo nga, ayun. Pero gusto ko maliliit pang paksiw. Kung nagtitipid, meron namang mas murang mga isda, pero pwede rin ang manok na mas mura rin sa halagang 190 hanggang 200 ang buo. Bagsak ko ang farm gate ng manok eh. So parang in a way, pinopromote ko rin yung manok na lumaki yung demand kasi nga mahal nga yung galunggong. Sumama rin sa inspeksyon ng Food and Drug Administration na may nakita agad na mga paglabag. Medyo katakataka yung labeling eh, pati yung bottling. Hindi natin alam yung kalidad ng mantika. Halimbawa, may health risk sa inyo. Kukumpiskahin o seselyuhan ng FDA ang mga ganitong produkto para hindi na maibenta sa publiko. Ang mga sangkot, posibleng pagmultahin ng hindi bababa sa 50,000 pesos o makulong ng 6 na taon o maharap sa kasong kriminal. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Kapuso, 20 araw na lang, Pasko na at mabulusog ang tiyan, pati na ang mga mata dahil sa sari-saring paandar at pasyalang pampasko sa iba't ibang lugar. Saksi, si Jenny Santos. Naghatid ng saya at pag-asa sa mga taga-Maynila ang pagpapailaw ng higanteng Christmas tree sa kabisera ng bansa. Pansamantalang napawi ang pagod ng lahat nang magliwanag na ang paligid, lalo't may artificial snow at fireworks pa. Ang pagtitipon mas naging masaya dahil sa musikang hatid ng ilang tampok na banda. Bata man o matanda, talagang natuwa sa mga palamuti tulad ng funnel of lights at makulay na water fountain. Kung magutong man sa kaka-picture, merong food bazaar na swak sa bulsa. Sobrang saya po kaya sobrang nararamdaman po namin ang Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Kahit ano mangyari, dapat maging masaya tayo dahil yun ang kapanganakan ng ating Panginoon. Singtamis din ng candy ang ngiti ng mga taga-Polomolok, South Cotabato dahil sa pagbubukas ng Candyland theme na Christmas Village sa isang compound doon.
Pagpasok sa gate, sasalubong sa iyo ang naglalakihang candies at lollipops. Meron ding gingerbread man at sumasayaw na Santa Claus. Pwede ring maglaro sa inflatable slide. At meron pang contest para sa sayaw, kanta, palaro at may regalo rin para sa mga bata. Abroad naman ang feels ng Christmas display sa Lasam, Cagayan. Tampok kasi ang mga super tree ng Singapore sa kanilang bayan. Dinarayo din ang replika ng Hobbit House, pati na ang selfie-perfect na Christmas tree or tunnel of lights. Napaindak naman sa tuwa ang mga taga-Bambang Nueva Vizcaya. Malafiesta kasi ang sayawan sa pagbubukas ng Christmas display sa kanila. Sa Pampanga, nagpabonggahan ang disenyo ang mga pavilion ng iba't ibang lungsod at bayan. Kabilang riyan ang may temang seafood, bamboo at giant puppets o majiganga. Bumida rin doon ang mga produkto ng mga katutubong EITA. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.